Sara Labati at Richard Gutierrez. Kung ang tanong mo ay babalik siya or makikipag-ayos siya, so maaaring sumunod lang din siya sa dikta. Pamilya ng lalaki. Ito ang isa sa rason Kung bakit sila naghiwalay. Kay Lynn Alcantara. Matigas na to ngayon. So ang dahilan pala ay nasa partido Sian Lim and Kim Chu. Inamin ni kay na meron siyang special. Pwede. Ito ay masaya dahil sa isang babae. Eto na, Katngel. Ito yung mga babae. Tatlo to eh. Tatlong babae. Itong tatlo na to, ang possible na nagpagulo. Sa tatlong babaeng yan, meron siyang naging karelasyon. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog! At narito po tayo mga kaibigan sa Kabanatuan na kung saan special po ang ating i-content ngayon. Alam niyo na, pag sinabing Kabanatuan, isa lang ang pumapasok sa isipan nyo. Walang iba mga kaibigan. Ang magbibigay ng ating mga fearless forecast. Sabay-sabay po nating i-welcome ang nag-iisang The Prophetic Witch, Mamu. Again and again, Mamu, welcome! Hello. Nandito na naman ako. At syempre, katulad ng inaasahan natin, Mamu, alam naman natin, ang pag-uusapan natin ay mga prediction sa ating mga artistang hinahangaan ng ating mga manonood. Nakukumapit na po kayo kung ano pong mga ganap at kung ano po ang maririnig natin mula kay Mamu mga prediction. At syempre, bago tayo magsimula, please like, share, and subscribe po sa aking vlog para po alam po ninyo ang galawan. At special na special po ito dahil pinaghandaan ko po ang araw na ito. Nakita niyo po ba ito? Grabe, sobra po. Kaya alam niyo, tutok na po kayo dahil iisa-isahin po natin ang inyong mga paboritong love team kung anong magaganap sa kanilang mga relasyon at mga plano sa kanilang mga buhay-buhay. Pero bago yan, Mamu, bati ka muna. Hello sa lahat ng nanonood ng vlog ni Romel. Panawagan po mga kaibigan, bago po magsimula, huwag niyo po sana tong seryosohing maigi sa mga ayaw marinig na mga hindi maganda at mga pangit na masasabi ni Mamu. Ito po ay hula lamang. Ito ay magiging isang gabay para sa ating lahat. Alam naman po natin mga kachika na interesado po tayo sa mga mangyayari, sa mga magpa-partner, sa mga magla-love team. Kaya ito po, gumawa po ako ng listahan para po wala akong makalimutan. Para alam natin na exact, tama, wasto ang ating sasabihin. Okay, simulan natin, Mamu. Yes. Donnie Pangilinan. So, para kay Donnie, gusto kong sabihin, in terms of career, mas marami siyang matatanggap na project next year. Pero, pwede din siyang magkaroon ng isang problema sa susunod na taon, health problem. But then, makaka-recover naman, kaya lang parang medyo matagal to. Matagal ang gamutan. Yes. Kasi parang pwede siyang stroke. Ang bata. Wala naman pinipili yun. Sa bagay. Hindi naman porket bata ka, hindi ka na may stroke. Correct. Talagang may problema siya sa health. Oo, may problema siya. So, siguro advice dito, since nakita natin ahead of time sa cards, kung mapapanood niya or makakarating sa kanya, alagaan niya yung health niya. Kasi po pwede naman itong hindi mangyari. Sa lahat po na makakapanood po nito, sa mga idolo po ninyo, kung meron po kayong access, iparating niyo po sa kanila, wala naman po masama para makapag-ingat sila. Correct. Siyempre, ang kapartner nandiyan na si Donnie Bel Mariano. Ito ay magniningning Ay. sa taon ng 2024. Kaya lang, dahil kapartner niya si Don, sa mangyayari kay Don, medyo maapektuhan din siya. Kung sakaling mangyari yan kay Don, magkakaroon din siya ng mga solo project, if ever. Maraming susuporta, pero hindi katulad nung sa love team nila. Ayan na.
Simula pa lang yan. Yan ang ating first love team. Second love team, Kailin Alcantara. So, itong taon na to, ang 2024 sa kanya is fruitful. Ay. Maraming projects. Though parang deep inside, may sakit pa rin na nararamdaman. Sikat na siya ngayon, mas magniningning pa siya sa 2024. Okay, very good. Kumbaga dito niya kasi dinadivert yung feelings niya. Okay. Kumbaga, ginagawa niyang busy ang sarili Oo, niya. ginagawa niyang busy yung sarili niya. Pumunta tayo sa kapartner niya, Mavi Legaspi. May pagsisisi na nararamdaman. Bakit? Kasi dito sa cards, kung makikita nyo, the Fool, tapos malungkot yung kasunod, tapos ito ay parang magulo pa yung isip niya. So sa second, ito ay Cups. Ito ba yung partner niya? Possible. Ang diretsyo basa ng cards na to, kung tatanungin mo, pinagsisisihan niya ang paghihiwalay nila. Hindi na sila magbabalikan. Kung dito manggagaling sa barahan itong bata na to, gusto niya. Eh kaso nabasahan na natin yung babae. Pwede ba natin balikan yung cards ng babae? Pwede naman. Kung si Mavi nagpinagsisisihan sa pagkahiwalay niya kay Kylie, ang tanong natin, kung nagsisisi ba si Kylie? Matigas na to ngayon. Ang iniisip na lang niya is paano kumita ng pera. Wala nang balikan sa side niya. Pero si Mavi, gusto pa. Gusto pa. I think natanggihan niya na yan. Kasi ito ay masaya na kung ano man ang meron siya. Bakit sila naghiwalay? Ugali Nino? ng matandang babae. Babae to. Kanino connected ang matandang babae na yan? Sa lalaki ba? Sa lalaki. Hindi yan loves magsisinungaling. Pwede ito ay parent. Pwedeng nanay. Pwedeng lola. So ang dahilan pala ay nasa partido ni Mavi. Ayan na. Ating alamin kung sino yung sa partido ni Mavi ang may attitude, ayaw sa babae. Posibleng ganun. Kasi yung sinasabi loves ng cards. Makikita ba natin bakit ayaw nila kay Kailin Alcantara? Iniisip nito, hindi compatible. Hindi sila bagay. Hindi sila bagay. Bakit yung matandang babae ang magdidesisyon? Maaari kasing mabait na bata yung anak, Kaya sumusunod. kaya sumusunod na lang. Matanda. Ito ay ayaw ng argument. Okay, tahimik, mabait. Yung pamilya ni Kailin, anong sabi? So itong mga ito ay tahimik lang. Hindi pa sila nagdidepensa. But then, ang family ay nasasaktan din. Masyadong mabait si Mavi Legaspi. Nakakalungkot. Hindi na rin sila magbabalikan. Kahit anong mangyari. Sa cards, hindi na. Nakakalungkot. Next, Barbie Fortesa. Hindi ko sure kung may karelasyon siya ngayon pero may lumabas kasi na bata sa cards. So pag may lumabas na ganito, possible na magbuntis siya next year. Kahit hindi pa kasal. Kung pwede, kahit hindi pa kasal. Kung siya ay sikat ngayon, mas marami pa tong kikitain next year. Maganda yung magiging career niya. Sino ang ama ng ipagbubuntis ni Barbie? Yung boyfriend niya ngayon? Kung pwede, kasi lumabas ang The Lovers eh. Pwedeng si Jack Roberto. Pwede. Medyo magiging magulo ang third quarter hanggang fourth quarter ng kanyang buhay. Bakit? Po pwedeng dahil sa kasikatan or sabihin na natin na kung matutuloy ang pagbubuntis niya, po pwedeng parang magkakaroon siya ng emotional stress. Yun lang naman ang possible na mangyari sa Ang ibig mo sabihin, magbubuntis si Barbie nang wala sa panahon? maaari. Kasi nasa gitna siya ng kasikatan kung sakaling mangyari. Okay. Ayan. Naku, Barbie. Ano ba ang gusto mo? Baby ba o ang pangarap mo? Yung kapartner niya tayo pumunta kay Jack Roberto. Pwede itong magloko next year. Maaaring yung emotional stress, sa baba na nabasa natin kanina, possible siya konektado dito. Apektado talaga siya. Pwede silang magkahiwalay. Ito ang may third party. Itong may-ari ng barahan Si Jack. na to. Oo. O pwedeng ang masangkot sa kanya is medyo may edad sa kanya na babae. Artista rin. O pwede din na artista pero hindi siya ganun ka Sikat. Pero gusto ko lang din sabihin sa kanya na kung sakaling mangyayari to, possible din ang katapusan na Ng career. ng career niya. Ay. So, parang maghahanap siya or magsisiman siya parang huli na lahat. So, hindi sila magkakatuluyan ni Barbie? Pwede, oo. Sa kanya manggagaling ang third party. Hala, may hiwalayan na naman po magaganap. Next, Liza Soberano. Maganda cards nito. Kung may mga pangarap to na parang hindi niya nakuha ngayon or hindi niya natupad, posible ang 2024 ay nakalaan para sa kanya. Mas magiging matatag to, mas magiging masaya ang buhay niya. Dahil, Maaabot niya lahat ng pangarap niya. Madami tong hahakuting pera. ay, si Liza Soberano, dadami ang
pera. Hindi ako sure kung may karelasyon siya ngayon, pero po pwede itong makipag-ayos. Kay Enrique Hill, Pwede silang magkaayos kung sila ay parang may problema. naghiwalay sila, kaka-announce lang nila, pero magkakabalikan. Pwede silang kaayos sa isang taon ulit. Very good. Ganda. Yan naman ang hiling natin, yung mga magagandang basa. Congratulations, girl. At syempre, yung partner ni Liza, Enrique Hill. Malungkot to ngayon. Ay, bakit? Parang tahimik siya eh. Pwede may pinagdadaanan siya emotionally. Dito kasi ang sinasabi niya is pera. Hindi naman siguro wala na siyang pera. Paubos na ang pera. Po pwedeng ganun or po pwedeng kailangan niya ng trabaho. Sa ngayon, ayon sa pangalan na yan, ito ay dumadaan sa emotional na kalungkutan. Wala. Nakakalungkot. Wala siyang project. Maaari, kasi ito ay pwedeng career. Actually, sa ngayon, yun lang siya. Masyado siyang private. Baka may depression na. Maaaring ganon. Kasi dalawang cards ng kalungkutan ang nasa kanya. Magkaka-partner pa ba sila? Enrique Hill at saka si Liza Soberano? Sa cards is depende sa sitwasyon. Meaning, kung si Liza ay gusto pang gumawa ng movie and then si Enrique din ay gusto pa din, po pwede silang magkasama. At ito, si Ian Lim. Ito ay masaya dahil sa isang babae. Si Kim Chiu ba yan? Yung karelasyon niya ba yan? I think hindi. Hala, bagong kakilala? Hindi ko masasabi kung bagong kakilala, pero kung sa age lang, magkalapit sila ng age dalawa. Sila ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Kasama niya ba to sa trabaho? Sa cards is hindi eh. Hindi siya artista. Totoo nga. Punta na tayo kay Kim Chiu. Ito naman ay pinipilit niyang magpakatatag. Nakita ko puro Knight of Wands, Queen of Swords, Devil, King of Swords. I think para na lang din sa sarili niya and para din sa pangarap na lang niya. Kung pwede may pinagdadaanan din to. Puso. Napapalibutan din kasi to ng mga tao na magaling din manulsol. Pag magkakasama sila or sabihin na natin pag nasa labas siya, matatag siya. Pero pag nandun na siya sa sarili niyang kwarto, umiiyak. doon niya na binubuhos lahat. Niloko ba siya? Pwede, pero nagtapat naman sa kanya. Kumbaga nagsabi din ng totoo. Wala. Inamin. Inamin ni si Ian Lim kay Kim Chiu na meron siyang special. Pwede. Nakakalungkot nga. So, naghiwalay na sila. Hiwalay na sila sa card. Meron bang naliligaw ngayon kay Kim Chiu? May nagpaparamdam. Kaya lang itong nagpaparamdam na to, parang may sabit na eh. So, ang ibig sabihin, may asawa? Pwedeng may karelasyon, pwedeng ang lalaki na to ay kung hindi may asawa, may anak na. Parang alam ko na. Kasi, dating may asawa, may anak yan. Pwedeng ganun din siya. Ano ang kalagayan niya sa puso ni Kim Chiu? As of now, wala. Dead ma lang. Kasi parang hindi pa handa. Parang ngayon nakafocus siya sa family. Next, syempre ito rin na pabalita na titignan natin kung ano mangyayari sa relasyon nila. Si Richie Rivero at saka si Leren May Bautista. Kamusta ang makikipagrelasyon niya kay Richie Rivero? Itong dalawa na to medyo ups and down ng relasyon. So pwedeng hindi sila magkatuluyan. Bakit? Pwede kasing may sumingit. Kanino? Sa babae. Sino yung sisingit? Hindi natin makikilala yan, pero eto yun. Meron pang manligaw? Makakasulot sa kanya kay Richie. Richie Rivero. Sa career bilang basketball player, Mas magiging kilala pa siya or tanyag. kamusta ang kanyang relasyon with Leren May? Kasi sa barahan ng babae, may lumabas na possible na meron pang maging third party sa babae. Pero siya, if ever na mangyari yun, dead ma lang siya. Kasi, Masaya siya. bakit siya masaya? Sabi siyang pera eh. Dahil sisikat siya bilang Basketballista. Kumbaga, in terms of financial career, magiging successful siya. Pero pagdating sa love, medyo hindi maganda sa kanya ang 2024. So, dahil pag-uusapan na natin si Leren May, Richie Rivero, isama na natin dyan si Andrea at saka si Richie Rivero. Sino babasahan natin dito? Si Richie muna. Nakikita mo, di ba, puro pera siya? Oo. Umihira lang pera sa kanila. So meaning, kung sino may pera dito, yun ang nagmamanipula ng relasyon. Ang may pera dito ay babae. Si Andrea yan, kasi siya yung sikat. Siya ang nagmamanipula ng relasyon na hindi gusto Ni? lalaki. Kaya madalas nakita mo, in between may away sila. Sabihin natin, ito kasi ay posibleng maraming panluloko na nadiskubre. Si? Yung lalaki. Na-discover niya na maraming kalokohan. Katulad ng? Ugali,
yung pagmamando, ito ay pananakit o panloloko. So, ang the world kasi, pwede din tong kaibigan na malapit, o pwede din katrabaho, o pwede din kapwa-artista. Nung babae? Nung babae, oo. Maraming beses. Maaaring maraming beses kasi kung makikita mo yung cards, magulo na sila eh. Wala na, hindi na masaya, puro away na, hanggang sa bumitaw na siya. Yung lalaki ang bumitaw? Bumitaw. Oo, cards niya to eh. Hindi na sila magkakaayos? O mag-uusap man lang? Kanino manggagaling move dito sa lalaki? Oo. Hindi na. Oo, lalaki kasi ang Umayaw. bumitaw. Oo. So, matigas ang decision nito. Ano pa yan, mga susunod na baraha? So itong mga susunod na barahan na to, maaaring impluensya na to ng mga tao sa paligid ng lalaki. Hindi, nung lalaki. Ano nang kalagay? Maaaring napagsasabihan siya, ito ay po pwedeng tatay niya, nanay niya. Maaaring sinasabi na kung siya ay sosulo or hihiwalay, possible na magkaroon siya ng peace of mind. Maaaring yun nga yung nangyari. Sinunod lang niya kung sakaling. Bait. Next, Sara Geronimo and Matteo Gricelli. Ito naman ay maayos na namumuhay. Masaya naman siya kung anong buhay ang meron siya. Mukhang may problema to sa family, pero pwede naman maayos. Yung pamilya niya sa nanay-tatay? Nanay-tatay niya. May mga argumento pa rin, pero po pwede siyang masettle sang araw. And po pwede itong mangyari next year. Sa anak, mabibigayaan naman sila. Ang tanong, kailan? Po pwede sa 1 taon, po pwede sa 2025. So mga last quarter itong mangyayari. Yan kasi ang inaantay ng mga Sara fans, diba? Career ni Sara. Kasi masyado nung tahimik ang career ni Sara. Kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon, choice niya muna kung siya ay tahimik. Kasi dito sa unang labas ng barahan niya, kontento na kasi siya sa buhay niya kung ano. Masaya siya. Masaya siya. Tahimik na buhay. Okay, very good naman pala ang buhay-buhay ni Sara G. Kaya huwag naman tayong parang ano. Yung asawa niya, si Matteo Gricelli. Nagtatrabaho ba to? Bakit? Kasi parang sa cards niya ay siya ay medyo nahihirapan. Saan? Sa trabaho niya. Pero ganun pa man, gusto niya yung ginagawa niya. Mahirap pero masaya siya. Tahimik naman ang buhay. Naayos naman. Ano ba trabaho nito? Anchor, host sa TV at saka artista din. Kasi may death card siya. Ay, bakit? So po pwede na itong pag-aartista ay i-give up niya. Doon na natin kuhanin yung death card. Or po pwede naman na kung ito ay may tatay pa, possible yung tatay niya ay mag-pass away next year. Next, Marian Rivera and Ding Dong Dantes. Kamusta ang career, ang buhay, may asawa? Ito masaya. Ang career niya, sabihin na natin mananamlay next year. Pero kahit naman manamlay yon, ang magiging reason nun is pag-focus niya Sa mga anak. Okay. Pero ano to, may enough funds din siya. Ay, nakaipon. Ang bongga. Kaya naman pala. Okay naman yun, diba? Mahalaga sa kanya ang pamilya. Wow, congratulations naman, Marian Rivera. Ikaw na talaga. Haba ng hair mo, girl. And Ding Dong Dantes. Pwede pa silang magkaroon ng isang anak. Ni Marian. Wow, Yes. kaya naman pala. And sa cards is lalaki to eh. Lalaki rin magiging anak. Si Ding Dong, pagdating sa career, hindi naman din siya sisikat ng ganun, pero maraming project ang po pwedeng tanggap niya next year. Ayun lang, mag-iingat lang siya kasi po pwede siyang masangkot sa isang gulo or aksidente na po pwedeng maglabas siya ng maraming pera. Mag-ingat siya. Ano yun, may scam? Po pwedeng scam, justice kasi. Po pwedeng siya yung magkaroon ng problema. Siya yung makulong or sabihin natin siya yung madimanda, ganun. Ingat-ingat lang din. Okay, next. Cassie Legaspi at Darren Espanto. Cassie. Kamusta ang career at buhay pag-ibig ni Cassie? May mga matatanggap tong project next year. So, magiging okay naman yung flow ng career niya. Kung may negosyo to, magiging maayos din. Wow. Kung sino man yung kalab team niya, nakarelasyon niya, or kung sino man yung malapit, posible magkaroon ng problema sila. Dito kasi, sword so emotion to eh. So, hindi ko masabing third party, pero pwedeng selosan. Magsiselos si Cassie. Oo. Si Darren Espanto. Ito okay yung career nito, kaya lang may iniinda to sa health. Stress siya, Kasi, family yung sangkot eh. basta may problema Baka sila may sa- problema sila sa pamilya. May girlfriend. Dito sa cards kasi walang lumabas. Bakit? Wala. Akala ko ba silang dalawa ni Cassie? Hindi kaya break na. Naku, Cassie at saka si Darren break na rin. Nakakalungkot naman yan. Next, Sara Labati at Richard Gutierrez.
Itong tao na to ay nagsosoul searching. Marami itong iniisip. Pwedeng sa family niya, karelasyon, and po pwede din sa career. Ay, ang dami niya. Kamusta ang relasyon niya sa asawa niya? So, ang cards na to ay hiwalay. Hiwalay sila. Kung tatanungin mo sa akin, may loves ko ang reason, ang sasagot ko ay pera. Hindi naman natin masasabing wala silang pera kasi hindi naman natin alam yung kanilang estado. Pero kasi pag pera or Queen of Pentacle po pwede kasi yan trabaho, business, career. Kamusta ang karir ni Sarah? Sa cards negative siya next year. Meron man siyang matanggap ng mga offer, hanggang dun lang muna siguro. Sa relasyon, parang mas gusto niya munang mapag-isa. Kung ang tanong mo ay babalik siya or makikipag-ayos siya, hindi yan mangyayari ngayon. Matatagalan. Baka hindi na mangyari. Wala nang balikang magaganap. Possible. Death card eh. Hindi sila nag-uusap. Sa cards na to, pwedeng yung lalaki ang gumagawa ng paraan. Pero, Dead mo kasi yung babae niya. pumunta naman tayo sa cards ni Richard Gutierrez. Kung ang tatanungin natin ay relasyon o relasyon niya sa asawa niya, gusto nito ng reconciliation. Ang problema, ang tao sa paligid. O pwedeng ito ang isa sa rason Kung bakit sila naghiwalay. naghiwalay. Pamilya ng lalaki. O pwedeng pamilya ng lalaki, o pwedeng pamilya rin ng babae. So ngayon, kahit na anong gawin niya, hindi niya mapapaamot. May panghihinayang or sabihin na natin na pagsisisi Si Richard. lalaki, oo. Pero kasi mas mangingibabaw ang desisyon ng babae na to. Pwede itong nanay. Ng lalaki. Natanda yan. So pag nakaganon yan, matandang lalaki. So pag nakaganyan yan, matandang babae. So maaaring sumunod lang din siya sa dikta. So kumbaga parang Kung ano pinabayaan sabihin. na lang niya muna sa ngayon. Go with the flow lang si lalaki. Nakakalungkot. Kamusta yung mga anak nila? I think ang mga bata naman ay nasa mabuting sitwasyon na i-explain nila both kung ano yung pinagdadaanan ng family niya. Oh, very nice. Ang gusto nito ay maayos na pamilya. Si lalaki. Pero yun nga, Ayaw na ni babae. lumabas kasi sa cards niya, Nag-give up yung babae. maaaring nag-give up yung babae. Oh, sayang naman, no? Kakalungkot. Nakakalungkot. Eto, Rayber Cruz at Julian San Jose. So ngayon, itong taon na to ay masaya. Ang 2024 nito ay hindi siya ganun magiging sikat o makakatanggap ng project, pero may trabaho naman din siya. Okay. Pagdating sa relasyon, kung yun ang tatanungin, Yes. ito ay pwedeng malink sa iba. Wala. Ito Katrabaho ay- niya. Po pwedeng katrabaho niya and po pwede din naman na makakasama niya or nakakasama niya na to pero hindi lang niya nabibigyan ng pansin, pero sa isang event na to dito maaaring may maganap na pagsisisihan niya. Na magiging sanhi ng hiwalayan. Pwede. Ako, sino kaya yung babaeng yan na maliling kay Rayber Cruz? Pero ito ay aksidente lang, hindi plano. Okay, next. Punta tayo kay Julian San Jose. Masaya to ngayon, maaaring in love siya in terms of career, in terms of love. Nasa kanyang lahat. Nasa kanya na sa ngayon. Kaya lang, po pwede siya next year dahil konektado siya dun sa unang binasahan natin. Po pwedeng itong part na to o itong part na to, masasabi ko na magiging apektado siya kung sakaling maghiwalay sila. Hindi nila mapag-uusapan. Kung mapapanood nila to ngayon, po pwede nilang maiwasan. Ala, Rayber and Julian, mag-usap kayo, panoorin nyo to. Please share. Ganon. Oo, kasi sayang eh. Cute pa naman silang dalawa together. Okay, next. Ito naman talagang umingay ito ng bonggang-bongga. Nag-viral ito. Ang Sharon Gabi. Yes. Ang career nito next year ay magiging mayabong. Ay, bongga, Sharon. Ikaw na talaga. Though may mga problema pa rin siya Na, kakaharapin sa family, pero ito naman ay mag-iingay lang pero masusolusyonan din. ano ba yung problema yan na maaaring umusbong? More on sama ng loob eh. Magiging sangkot dito is anak. Anak na naman. Sinong anak yan? Siyempre, maraming anak na yan. Ayokong tumukoy na naman ng isang pangalan kasi mamaya, di ba? Pero puro babae kasi ang nilabas ng barahay eh. So, ito pwedeng Panganay? pwede ito ang sumunod, and pwede ito ang bunso. Anong maging problema nitong anak ni Sharon na ito? Pwedeng salitaan. Maaaring ang isa sa kanila may masabi na hindi magugustuhan ng isa. Kaya yun ang poproblemahin na naman ni Sharon. Kumbaga parang maiipit siya. Eh yung kay Gabi Concepcion. Kasi nagbabalik tambala na naman sila at naging okay na sila. Magtutuloy-tuloy ba ito? Magiging okay naman sila ni Gabi. Magtutuloy-tuloy, like pwede silang gumawa ng isang movie. Wow! Hindi ko sasabihin na next year, pero ito ay
pinagpaplanuhan pala. Maaaring pumatok to sa takilya. Sana agad-agad na yan eh. Ang magiging problema ni Gabby next year is health. So ingat siya pagdating sa health. Pero magiging smooth naman ang kanyang simpleng pamumuhay sa ngayon. Career, okay din. Kung siya ay nagtatrabaho, kung siya ay may negosyo, okay lang naman din. Okay lang yung flow niya. Mga Sharon Gabi, ang ganda ng basa ng bara sa inyo. Ruru Madrid and Bianca Umali. Sa career, siguro masasabi ko na mas magbo-boom siya sa 2025. In terms of love naman, in love pa din to kung may girlfriend siya ngayon. Girlfriend niya si Bianca Umali. Wala naman masyadong problema itong tao na to. Tahimik. Parang more on work siya. Galing. Tsaka more on pangarap sa buhay. And kung sakaling mapapanood niya to, gusto kong sabihin na kung ano man ang mga pangarap mo sa buhay, unti-unti niya yun matutupad. Ayan na, Ruru. Congratulations. Bianca Umali. May busog na busog po kayo dito sa hulang ito. Talagang bonggang-bongga talaga ito. Ito ang sasalubong sa ating sa 2024. Ito ang magiging fruitful ang 2024. Wow, Bianca. I'm happy for you. May mga project talaga siya na darating. Marami siyang magiging na pera dito. Ingatan niya yung health niya. Dito kasi parang mawawalan siya ng oras sa karelasyon mismo. Ay. So siguro dapat mag-give and take na lang sila. So kung mapapanood nila to, siguro ang advice ko kung ito ay dumating sa babae, kailangan ngayon palang pag-usapan na nila kung paano nila i-manage yung time. Alam mo talaga, hindi nila pagsabayin yung love and career, no? Isa talaga magsasuffer. Pero kung may pag-uusap, maayos. Maayos yan. Good luck, Bianca. Ito, isa ring mainit. Inaabangan ito ng lahat. Julia Barreto and Gerald Anderson. Magiging smooth lang o tama lang siya. Hindi siya ganun makakakuha ng maraming project next year, pero may mga darating. Kaya lang ang cards niya kasi ay nilabasan ng death card. May death card din? Oo. So, pwede to. Kung siya ay may kapatid na lalaki, pwedeng masangkot to sa isang aksidente. Ay. Na pwede nitong ikamatay. 2024, possible ito ang maging isa sa dagoks ng buhay niya. In terms of relasyon naman, medyo nasa stage 2 ng confusion. Bakit siya nakukonfuse? Sa cards niya kasi parang may duda. Nagdududa pa siya sa karelasyon niya ngayon. Baka may nakakita to na hindi na-explain sa kanya ng maayos. Ang pinagdadaanan niya ngayon ay parang may pagdududa. Kaya wala pang planong kasalan. Maaari. Kamusta ang relasyon niya sa tatay niya? Sa cards ko nakikita mo, once. Ano yung once? Gulo. Dito kasi kung makikita mo siya, yung tao na binanggit mo is parang tinatakwil niya na talaga. Wala siyang love or respect na nafe-feel dito. Ang sinasabi ng cards, bahala ka, bahala din ako. So dead ma? Dead ma. Anong sabi ng nanay niya, ni Julia Barreto? Wala siyang pakialam. Ayun na. Pamilyang walang mga pakialam. Hindi na sila talaga magkakaayos. Mag-uusap pero hindi pa sa ngayon. Matatagalan pa. Maaaring mas matagal pa. Ito rin. Abang-abang din ng mga tao dito. Chris Aquino and Vice Governor Mark Leviste. Masasabi ko sa love, magulo isip niya pagdating sa bagay na yun. Family, ang sinasabi ng cards is ang panahon na ilalagi niya dito is anak niya na lang uubusin. So kung may karelasyon siya ngayon, ang status dito is ups and down. Sa health, babasahin ko lang yung sa baraha, medyo mas lalo siyang lalala next year. Siyempre, hindi naman din natin alam kung ano yung sitwasyon niya ngayon. Kumbaga parang kung siya ay payat ngayon, mas lalo siyang papayat. Kung mababa ang immune system niya, mas lalong babagsak. Pero sa pag-ibig, na si lalaki, still di siya iiwan. Okay, mapunta tayo dyan sa lalaki. Nakahang pa rin siya. Kasi para sa kanya, may pag-asa ang lahat. At ang pagmamahal niya ay totoo. Wow. Hindi siya napapagod kasi tunay yung pagmamahal niya. Kahit parang lagi siyang nire-reject. Basta ang importante sa kanya, matupad niya yung isa sa gusto niya sa buhay niya. Na makarelasyon si Chris Aquino. Maaari. Masigato, masigasig. Tatakbo ba ng mas mataas na posisyon? Sa cards, oo. Pero hindi mo siya mananalo. Hindi siya boboto loves ng tao. Kasi? Pero loves yung sangkot eh. Pera?
Okay, next. Ria Ataide at Sanjo Marudo. Kung itong tao na to ang tatanungin, gusto nyo nang makasama ang karelasyon nyo ngayon. Ay. Bumuo ng pamilya. Yun ang pangarap niya. Dito naman sa cards niya is wala naman mangyayaring hiwalayan. Okay, Sa side niya, oo, maayos. Career. Okay lang din yung takbo, hindi naman mawawalan, pero kung ang tatanungin mo is yung magiging sikat na sikat, hindi din. Kumbaga, Tama lang. tama lang. Mukhang marami tong pera eh. Mayaman sila eh. Pumunta tayo sa kanyang karelasyon. Sa love, magiging tahimik lang. Walang magiging problema siya next year. Sa career, ang nakikita ko dito, 3rd or 4th quarter ng 2024, maaaring dun siya magkaroon ng maraming projects. Wow. Do makikita natin sa cards na parang may lungkot, magulo isip, pero siguro hindi ito konektado sa kanila, hindi. Next, syempre, nandiyan na yung kapatid, di ba? Si Arjo Ataide at Maine Mendoza. Syempre, bagong kasal ito. Tingnan natin. Masaya to. Sa career, mas lalo pa itong magniningning. Wow. Kaso dito sa barahan niya, nagtatrabaho ba to? Congressman siya Kung pwede pa itong maging mas mataas na posisyon. Wow. Buhay pag-ibig. Kamusta naman sila ni Maine? Masaya tong dalawa na to. Kung tatanungin mo, magkakaanak na sila possible next year. Ang ganda ng baraan ng Maine at saka Arjo. Alam mo, ang emosyon natin talaga dito sa mga hula. Babataas ang emosyon, masaya, malungkot, nakakaloka, nakakahilo. Ayon Perez and Vice Ganda. Parang stress tong tao na to. Parang sa isang babae. Daniel. Kahit anong gawin niyang effort, negative. Meron ba ngayong karelasyon si Daniel Padilla? Sa baraha, oo. Ang ibig mong sabihin, ang pera ni Catherine Bernardo ay nasa ibang tao? Si Andrea Brillantes. Pwede siyang ma-involve sa isang lalaki na may asawa. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!